What's up, KAG? Alam mo yung feeling na bibili ka lang ng NFT tapos mas mahal pa yung binayad mo sa transaction kaysa sa mismong binili mo? Oo, gas fee yun. At kung hindi mo ito naiintindihan, pwede kang maubusan ng budget nang hindi mo namamalayan. Alam mo, sa crypto, hindi lang presyo ng coin ang kalaban mo. May isa pang tahimik na mas masakit pa sa rug pull. Gas fee. Hindi siya scam, hindi siya bug, system siya. Pero bakit maraming tao ang natatakot dito? At bakit dapat ka ring mag-ingat? Ito, kwento ko muna. Nung first time kong bumili ng NFT sa Ethereum, excited ako. Ang mura ng NFT, sabi ko, sulit to. Pagdating sa confirmation screen, boom! Mas mahal pa yung gas fee kaysa sa NFT. Doon ko na-realize, hindi pala libre gumalaw sa blockchain. Ano ba talaga ang gas fee? Simple lang. Gas fee ang bayad mo para ma-process ang transaction mo sa blockchain. Parang pamasahe, parang toll fee, parang bayad sa cashier. Sa Ethereum, ang gas fee ay bayad sa mga validators o miners para i-verify at i-record ang transaction mo. Walang libre sa decentralized world. Gusto mong mag-set ng token? Gas fee. Gusto mong bumili ng NFT? Gas fee. Gusto mong ma-approve ang contract? Gas fee pa rin. Bakit mo ito dapat katakutan? Real talk. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi siya stable. May mga panahon sa Ethereum na sobrang taas ng gas fee. Example, may bagong hype na mint. Maraming gustong pumasok. Sabay-sabay sila nagtatransact. Anong mangyayari? Competition. At dahil auction style ang gas system, kung sino yung mas mataas ang bayad, siya yung mauuna. Ang resulta, tumataas ang gas fee. Minsan $5, minsan $50, minsan $150. Imagine, balit lang ang budget mo tapos naubos lang sa gas. Masakit. Ito para sa mas malalim pang explanation. Ang gas fee ay binubuo ng base fee. Automatic na depende sa network traffic. Priority fee. Ito yung tip mo para mauna ka sa transaction mo. Parang grab surge pricing. Konti yung tao, mura. Peak hours, mahal. Kaya sa crypto, timing is everything. Ano bang mga strike ng gas fee? Oo, may good side. Pinipigilan nito yung mga spam. Prina-prioritize ang mga serious users. Pinapagana ang network. Kung walang gas fee, pwedeng bahain ng fake transaction ang system. So, kailangan talaga siya. Ang mga weakness naman ng gas fee, dito na tayo sa brutal. Hindi beginner-friendly. Nakaka-discourage sa mga maliliit ang kapital. Unpredictable. Minsan, mas mahal pa kaysa sa binili mo. Kung content creator ka na nagtuturo ng NFT at hindi mo tinatalakay o sinasabi man lang yung gas fee, delikado. Pwedeng mawalan ng tiwala ang audience mo pag sila na ay nasunugan. Sa personal na opinion ko, hindi ako anti-gas fee. Pero anti ako sa mga taong pinapalit ito pagdating sa explanation. Gas fee ang reason kung bakit maraming bagong pasok sa crypto ang umaayaw agad. Kung maliit lang ang budget mo, huwag ka munang basta-basta sumabak sa mainnet ng Ethereum. Explore alternatives gaya ng Ronin Network na mas mababa ang fees or Polygon na mas affordable gamitin. Pero kahit sa murang chain, gas fee still exists. Mas mababa lang. Minsan, mas malaki pa ang kinikita ng network sa gas fee kaysa sa actual NFT sales. At kapag bullish ang market, gas fee ang isa sa unang tumataas. Ibig sabihin, kung tumataas ang gas, usually may demand. Pero wag kang magpapadala sa hype. Sample scenario, may 5,000 pesos ka. Gusto mong bumili ng NFT worth 3,500 pesos. Ang gas fee, 1,800 pesos. Anong gagawin mo? Itutuloy mo pa rin? O maghahanap ka ng mas murang chain? Ito ang mga tanong na dapat mong tinatanong bago ka pumasok. May time noong NFT boom na umabot ng higit $200.
ang gas fee sa Ethereum. Hindi lahat ng failed transaction nababalik ang full gas. Kahit cancel transaction, may gas pa rin. Oo, masakit. So, dapat ba itong katakutan? Hindi. Dapat itong maintindihan. Kapag naiintindihan mo ang gas fee, nagiging strategic ka. Kapag hindi, nagiging emotional trader ka. At sa crypto, ang emotional ang pinakamahal ang binabayaran. Gas fee is not the villain. Ignorance is the villain. Kung papasok ka sa NFT or crypto gaming, isa ito sa pinakaunang dapat mong aralin. Hindi presyo ng token, hindi hype, gas. Dahil minsan, hindi market ang uubos sa budget mo. System mismo. At ngayon, tanong ko sa'yo, naranasan mo na bang masaktan sa gas fee? Comment mo yan sa baba. Game on!